Magandang gabi huli, Pilipinas. So, maliwanag po. Maliwanag pa sa sinag ng araw at ng sinag ng buwan. Maliwanag na maliwanag ang gustong mangyari ng Dilima at Trillanes. Guluhin ang administrasyon, sila ang alam ng mga kasamahan niya na may lakas na loob para tibagin ang ating administrasyon ng ating mahal na Pangulo, Presidente Rodrigo Duterte, ang ating mahal na Pangulo. So maliwanag, wala na talaga silang limitasyon sa kabastusan at kawalanghian. Very clear po, wala na silang limitasyon. Ginawa pa nilang battlefield ng mga siraulo, mamamatay tao ang ating Senado. Ginawa pa nilang siraulo o ginawa nilang kengkoy o walang isip ang ating mga senador. Maliban sa kanila, gusto niya pang manghikayat. Papapansin po ninyo ang sinabi ni Trillanes kay Cayetano. Very clear. Bakit? Nabigyan ka na ba ng magandang pwesto? Marami siyang ibinubulong. Mga minamahal ko mga kapatid, hindi po ganito ang dapat na masanay sa ating bansa. Panahon natin ng pagbabago. Dapat mga minamahal ko mga kapatid, itong mga taong ito talaga dapat binibitbit sa loob ng Senado, itinatapon sa labas, kung maaari ihagis sa basurahan. Dahil bakit mga minamahal ko mga kapatid? Seryosong-seryoso ang bagong administrasyon. Seryosong-seryoso mga minamahal ko mga kapatid. Ginagawa lang nilang laro. Dahil because of money, power. Dahil alam nilang kaya nila. Dahil bakit? Iniisip nila na kaya nila eh. Bakit hindi nila iniisip na kakayanin nila? Yung kabastusan na yan, sobra na. Yung pagpasok pa lang ng ating mahal na Pangulo, yung ginawa niya rin sa bangko, di ba? Ang lahat ng tao, lahat na bulabog niya, kahit ako nagbulabog niya eh. Wala nang limitasyon ng kanilang kabastusan. Wala nang limitasyon ng kanilang mga pangarap sa buhay na kung ano ang gusto nilang mangyari. Imagine mga minamahal ko mga kapatid, kunwari wala silang alam, pero silang dalawa lang ngayon na nagpakana, sinundo pa ni Trillanes yung killer. Siya mismo ang nagsabi, narinig ko sa radyo, sa TV, narinig ko. And then beside of that, ano pa ang nakikita nating motibo nila? Clear ang motibo nila. Kay si Hoda na walang mangyari, I know alam nila na maaring walang mangyari. Pero meron silang isang aim na nakikita ko. I saw in the Facebook, Times Journal. If I'm not wrong, it's Times Journal ng US ata yun sa ibang bansa. Kinaptured pa ng mga foreign people yung salita ng isang salita nung tinamaan na magaling na killer na yan, demonyo na yan. Kinaptured pa nila. Tapos ang pinag-uusapan, patayan because of our president. Isipin ninyo mga minamahal ko mga kapatid, itatatak nila sa isip ng mga tao na ating presidente ay talagang killer at mamamatay tao. Pero kumuha sila ng killer at pinagsalita pa nila ron sa loob ng Senado. May tanong ako ngayon. Inamin ng demonyo na witness daw siya na siya ay killer. Ano, papakawalan yan? Basta nyo lang palalabasin dahil hindi na pwede. Ganon. Yan, maliwanag, inamin niya. Inamin niya ang kawalanghiyaan niya. Aba, mga minamahal ko mga kapatid. Anong klaseng meron tayo sa bansa na to ngayon? Nakikita na natin ang viewpoint ng mga ginagawa ng mga tao na to. Alam na ng bawat isang tao, alam na ng mga tao kung sino ang dapat at hindi dapat. Mga minamahal ko mga kapatid, pagtulong-tulungan po natin ito. Huwag ho tayo ng basta-basta lang ganon. At napansin ko lang po sana mga minamahal ko mga senador, hindi ko naman kayo nilalahat, binabanggit ko naman sa inyo kung sino ang dapat at hindi dapat. Maliwanag naman din ang banat ni Cayetano sa kanila. Ano ang banat ni Cayetano sa kanila? Ang very clear. Ang banat ni Cayetano, demoralisasyon. Very clear, demoralisasyon. Talagang plano nilang demoralize. Tanggap nila, alam nila, at yun ang pinipigilan ng Dilima at ng Trillanes. Pansinin niyo kung paano bastusin ng Trillanes yung ating mahal na Cayetano. Kitang-kita lahat ng kabastusan. Papatayin yung mga minamahal ko mga kapatid. Palagay ko kahit na may pinag-aralan ako, napakabait lang talaga ng Cayetano eh. Napakabait lang eh. Kung yung Miriam Santiago ang nakaupo doon, hindi sila pwede ron. Wala.
Ika pa nga ng ating mahal na presidente, mga bayot sila eh. Siguro, patawarin niyo ako, mga minamahal kong senador, pero sana wag namang ganun. Ha? Hindi dapat tinotolerate yan. Kayo na nasa posisyon eh. Kaya nga kayo binoto ng taong bayan para ipagtanggol nyo kami. Andiyan dyan na yung demonyo eh. Tapos sasabihin pa ng Trillanes, doon kay Cayetano, kinakampihan niya yung evil. Siya tong punyeta, tong demonyo eh. Siya ang demonyo, yung Trillanes. Alam mo, Trillanes, huwag kang masyadong, huwag kang masyadong kala mo kung sino ka, ha? Akala mo kung sino ka, binenta mo naman. Yung karangalan mo, wala ka namang karangalan eh. Di ba nagkodita kayo? Ano nagkodita kayo? Pinagpalit mo lang sa pera ni Amy Marcos? Pera ka lang eh. Pera ka lang. Kulang na lang gusto mo maging presidente, yung mukha mo ilagay mo sa pera. Ha? At ikaw dilima. At tatanda mo, ikaw dilima. Yung ginagawa na yan, alam mo, humahanap ka ng kakampi sa ibang bansa. Para na sa ganon, tumulong ang international o UN dyan sa problema mo. Yung problema mo na yan, ikaw ang gumawa niyan. Harapin mo. Marami kang perang kinita at pinamigay mo dyan sa mga aluperos mo na yan. At inahangad mo pa na yung presidente mo na si Panot, na malakas ang puwersa dahil 30 years nilang hinawakan ng bansang Pilipinas, alam niyo mababawi pa. Inahamon ko po ang buong bansang Pilipino. Hinahamon ko po kayo. Hindi na po biro-biro ang kawalang hiyaan ng mga taong ito. Kung hindi makakayanan ng mga senador ang ginagawa ng mga demonyong senador din para pabagsakin ang ating mahal na presidente, kung maaari, magsabay-sabay tayong umakyat dyan kapag dumating ang punto na iipitin lang pilit ang mahal nating presidente. Pasensya na po kayo kasi nagpapanting mo talaga ako. Nakakapagpapanting, nakita ko yung Times Journal ng ibang bansa at binanggit, kinaptured pa yung salita ng isang tapos pinalalabas pa ng Times Journal na yun na talagang may mga problema tayo sa presidente natin. Excuse me. Hindi natin kailangan yung mga ganyang klaseng tao. At kayo mismo, hindi namin kailangan. Ikaw, Trillanes, huwag kang magpapakita sa akin sa kalsada. Maniwala ka sa akin. Kahit na nasa daan tayo ng kalsada. Kung makikita kita, pinakamahina mo sa akin, sasapakin kita. Napakabastos mo. Akala mo kung sino ka. Ha? Wala ka naman eh. Wala ka. Pera ka lang, bonyeta ka. Wala kang kwentang tao. At lalo ka na, dilima. Isa ka pa, pokpok. Ha? Isa ka pa, ha? Wala ka rin wala kang kwenta. Hindi ka dapat magkaroon ng katungkulan para sa aming mamamayan. Hindi kayo dapat. Nakakapikong kayo. Talaga naman. Talaga nakakapikong kayo. Nakakapag-high blood kayo eh. Ha? Mga minamahal ko mga Pilipino, pasensya na po kayo. Napansin niyo po ang title nitong Dilima and Trillanes, ginagawa nilang battlefield ng mga siraulo ang Senado. Nawawala na kayo ng respeto dyan. Mabuti pa ang barangay hall. Kahit papano, barangay hall. Kayo, Senado, nasa pinakamataas kayong porsyento ng posisyon dito sa bansang Pilipinas, sa ating bansa. Ginagawa nyo ng kawalang hiyaan ang ating ang Senate office natin? Ha? Ginagawa niyong walang hiya ang presidente, ang lahat na nagtatrabaho, na samantalang sila lahat na gumagawa ng matino. Ginawa niyo ba ang yung bang administrasyon ninyo? Ginagawa ba nila ang ginagawa ng presidente ngayon? Pati yung mga kanya makasamahan? Ginawa ba ninyo? Tapos sasabihin pa ng Panot na yan, si Benigno Aquino, yung noy-noy na yan, binabanggit niya pa, may 6 months, may 4 months pa, binibilangan niya na may timekeeper, na magkakaroon pa siya ng timekeeper, bibilangan niya ng panahon na mahal natin presidente. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan. Dahil sa katinuan at kaayusan ng ginagawa ng mahal nating presidente, hindi nyo kayanin. Hindi kaya ng isip ninyo. Bakit di kaya ng isip ninyo? Kasi mga walang hiya kayo. Yan po ang totoo niyan. Mga walang hiya kayo. Yung mga yellow card na yan. Yung katulad ng Noynoy Aquino, yung De Lima, yung Trillanes, at yung pang gumagawa pa ng libro ng Hontiveros, at yung mga masyado mapangarap na Lubredo, na talagang gustong-gustong maging presidente. Ang kapal! May pa-interview pa! Ang kapal naman talagang sobra! Ang kapal naman ninyo. Wag naman kayo masyado magpahalata. Ay, naku naman oh. Ang kapal naman ninyo. Kahit na sino mga may hinaulo ng mga Pilipino, mararamdaman ang kawalang-hayaan ninyo eh. Mga minamahal kong pambira naman, hindi pwede yan.
Huwag yung ganyan. Maliban sa pagtawag ninyo ng parabagang umaalulong kayo, kumakahul kayo na masasabihin nyo sa mga drug lord ninyo, oy, huwag kayong mabahala. Haagawin natin ang administrasyon para magpatuloy ang kawalanghiyaan natin. Tapos kayo mga foreigner, tumulong kayo sa amin. Ay dahil bakit? At para pa pilalala pa siya sa ibang bansa na napakawalang hiya ng presidente natin, ay lahat ng mananakawan ni nasa inyo. Pasensya na po kayo, mga minamahal ko mga Pilipino. Kinakailangan nyo talagang makarinig ng mga ganitong klaseng sistema. Dahil bakit? Dahil bakit? Pilipino rin ako eh. Walang kahit na dito lang sa mga kapitbahay ko, galit eh. Wala na kayong puwang sa mundong ito. Wag na kayong umalis lang kayo dyan. Ni kahit na barangay captain, wag kayong tumakbo. Ni kahit na barangay tanod, hindi kayo pwede. At yung yung ginawa mong witness yan, ikulong nyo na yan kasama kayo. Magpauna-una ka na. At kumari, maghanap-hanap ka na rin ng kulungan mo, let's ka. Maganda pong gabi sa inyong lahat. Pasensya na po kayo. Talaga pong galit ako. Naiinis na ako. Talaga pong mainit ang ulo ko. Sobra. Maganda pong gabi sa inyo. Mahal kong presidente, wag po kayong magpapadala. Gawin niyo lahat ng magagawa ninyo. Please. Para po sa aming mamamayang Pilipino. Maganda pong gabi sa inyong lahat at maraming pong salamat. Thank you very much.